And welcome back sa ating channel, and this is Teacher JM. At ang ating pag-aaralan ngayong araw ay tungkol sa paggamit ng panghalip bilang pamalit sa pangalan. Ang layunin ng araling ito ay magbibigay ng kasanayan upang magamit ang panghalip bilang pamalit sa pangalan gaya ng ito, iyan, iyon, nito, niyan at niyon. Ang pangalan ay isa sa mga paraan para ilarawan natin ang ating pagkakakilanlan, gaya ng tao, lugar, bagay, hayop, at pangyayari. Maliban sa pangalan, ang mga panghalip ay mga paraan ng pagkilala sa ating mga tao at gayon din tayo sa kanila. Ang mga panghalip ay ginagamit sa araw-araw na pagsasalita at pagsusulat upang pamalit sa pangalan. Ating basahin ang mga pangungusap at bigyang pansin ang mga salita na may salungguhit. Ang mga salitang may salungguhit ay salitang pamalit sa ngalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Una, ito. Ito ang paborito kong aklat. Ang ito ay ginagamit kung ang pangalan ay malapit o nahahawakan ng nagsasalita. Iyan. Iyan ba ang librong sinasabi mo? Ang iyan ay ginagamit kung ang pangalan ay malapit o nahahawakan ng taong kinakausap. Iyon. Iyon ang buwan at ang mga bituin. Ang iyon ay ginagamit kung ang pangalan ay malayo sa taong nagsasalita at kinakausap. Panghalip pamatlig. Ito ay uri ng panghalip na ginagamit na panghalili sa pagtuturo ng pangalan ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari. Tignan natin ang chart ng mga panghalip pamatlig upang ating mas maintindihan ang mga panghalip. Una, malapit o hawak ng nagsasalita. Ang gagamitin nating panghalip pamatlig ay ito, nito, narito, o nandito, ganito, at dito. At kung ito naman ay malapit o hawak ng kinakausap, ang gagamitin nating panghalip pamatlig ay iyan, niyan, nariyan o nandyan, ayan o hayan, at dyan. Malayo sa nag-uusap, ang panghalip na pamatlig na iyon, niyon, o nandoon, naroon, iyon, at doon. Ito ang ilan sa mga halimbawa. Una, ang mga aklat sa cabinet ay bago. Ito ay dapat gamitin ng maayos upang hindi masira. Ang panghalip pamatlig na ito
ay ginagamit kapag malapit sa nagsasalita. Pangalawang halimbawa, ang pugad ng ibon ay nasa puno ng mangga. Iyon ay may 5 bagong anak na inakay. Ang panghalip pamatlig na iyon ay ginagamit kapag ang tinutukoy ay malayo sa nagsasalita o nag-uusap. At ang pangatlo, ayan ang regalo ko sa iyo. Sana magustuhan mo. Ang panghalip pamatlig na ayan ay ginagamit kapag malapit o hawak ng kinakausap ang iyong tinutukoy. At ang pang-apat, ganito ang gagawin natin mamaya bilang sorpresa sa ating guro. Ang panghalip pamatlig na ganito ay ginagamit kapag ang nagsasalita ay malapit. At ang panglima, nandyan sa mesa ang hinahanap mong lapis. Ang panghalip pamatlig na nandyan ay ginagamit kapag ang tinutukoy ng nagsasalita ay malapit sa kanyang kinakausap. Palitan natin ng panghalip na ito, iyan, iyon, dito, dyan, o doon ang mga salitang may salungguhit. Una, ang mansanas na dala ko ay para kay Lola. Blank ay para kay Lola. Ang sagot ay ito ay para kay Lola. Pangalawa, ang pulang laso na hawak mo ay kay Romina. Blank ay kay Romina. Tama. Iyan ay kay Romina. Pangatlo, binalik na namin ang mga aklat sa silid-aklatan. Ang mga blank ay naibalik na sa silid-aklatan. Magaling! Ang mga iyon ay naibalik na sa silid-aklatan. Pang-apat, sila ay kumakain sa isa sa mga kubo malapit sa dagat. Blank, sila ay kumakain sa may kubo malapit sa dagat. Ang sagot ay doon sila kumakain sa may kubo malapit sa dagat. At ang panglima, sa silid-aklatan na ito, kami gumagawa ng proyekto. Blank, kami gumagawa ng proyekto. Magaling! Dito kami gumagawa ng proyekto. At ang pang-anim, sa kinauupan mo na wala ang pitaka ko noong 1 linggo. Blank, ko nawala ang pitaka ko. Tama. Diyan ko nawala ang pitaka ko. Muli, ito si Teacher JM at huwag kakalimutan mag-like at subscribe sa ating channel para sa mga karagdagang pang educational videos. Pwede nyo din i-share at mag-comment sa ating YouTube channel. Maraming salamat! Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless and stay safe.